Saturday, kay ang kahulugan sa Sabat is day of rest. You agree both sides nga do na gyud day of rest once in the week, day of worship. Agree nga do na day of rest, do na Sabbath once in every week. Yes? No? Yes, according to Webster Comprehensive Dictionary by Webster, there are two Sabbath. Sabbath for Jewish, Sabbath for Christian. Sabbath for Hebrew, according to my friends, that is Saturday, and the Sabbath for Christian, that is the Sabbath. So, we'll crystallize na ang Sabbath, day of rest for the Christians na gipabarog sa Catholic Church is Sunday. O ang Sabbath or day of rest for the Judaism, Hinduism, o uban pa 11 groups kini, it is Saturday. Question, agreeable na there is only one Sabbath day or day of rest in a week? Agree ko nga dunay usa lang ka Shabbat nga day of rest ug kana walay lain gitawag na sa Hebrew mismo ang atong Heavenly Father sa Shemot o Exodo 20 versikulo 10 ingon siya Yom Sibi'i Shabbat, ang adlaw ikapito Shabbat. Unya sa Hebrew calendar ang ilang ngalan sa ilang days of the week, balik ko nako ang ilang first day to Saturday, ingon ini, Yom Rishon, Yom Shini, Yom Silisi, Yom Rebi'i, Yom Sisi, Shabbat. Ang ikapitong adlaw, Shabbat. Gitaparan ko na sa New Book of Knowledge, Sunday, Monday, na tumoy Saturday. So karon bisan pa og mangutana ta karon, ang atong Saturday dinhi advance lang ta og punong ka oras sa Shabbat dito sa Israel. In other words, magkadungan ang Shabbat sa Israel o ang Saturday sa Pilipinas. Nagpabiling na sa panudlo sa kasulatan, wala mausap ang seventh day. It is always the seventh day Shabbat, the same Sabado in Spanish, Saturday in mythology. Okay, so clear na dunay Sabbath, but the issue now, which of the two is correct? Which of the two mao'y i-adapt sa kalibutan? Ang Sabbath na Sunday sa Christians or ang Sabbath na Saturday sa Jews, Hinduism, and other religions? Intervening question. Condition precedent prior to the ultimate question. Pangutana. Gipadaya sa ato ang speaker in the negative side, o iyang ipanugatan nga ang Israel mao gyud ang pinili sa Dios. O kay ang Israel pinili sa Dios, naturalmente nga ang Hebrew mao gyud pagkasunod. Question both sides. John chapter 14 verse 6. Si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. In case of conflict between the Hebrew practices ug ang gitudlo ni Kristo nga siya mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi, which of the two shall be followed? Ang Hebrew teaching practices, especially Saturday as the day of rest, or ang teachings ni Kristo, din siya maunggalan ang kamaturan ug ang kinabuhi. Affirmative side? Friends, my brothers in faith, it is not exclusive to the Hebrew salvation, but the universal. According to chapter 20, chapter 2, verse 1, na
And the Catechism of the Catholic Church of Bishop Teachings of the Church, Catechism 74, paragraph 74, the visions of God, universal. Para lang ito. Ipan na natin sa Hebrew people, but dito nagsugod, but ang salvation, ma-enjoy ng tanang katawan. Catechism of the Catholic Church 74. So gipadayag sa affirmative side nga ang Catechism of the Catholic Church paragraph 74 nagkanayon nga ang kaluwasa it's not only for Israel or Hebrew but it is for the whole people worldwide. In other words, imong gipadayan na si Kristo mao ang nagpundar sa Domingo. You mean to say before sa answer? Well, the answer that is truly because the Sunday is the celebration for all men for the salvation of human. Sunday, Jesus Christ. Mo na tukod niya para maluwag na. Okay. So, ang issue karon between sa teaching sa Hebrew, gikan pagyud sa unang panahon Abraham hangtod na Moises etc. din sa Bado. Now, here comes Christ. Di gipadayag sa affirmative side nga it's Sunday ang gideklara ni Kristo. In case of conflict between sa Bado nga mo'y gipractice sa Judaism, Hinduism, o uban pang mga reliyon, versus sa Sunday nga mo'y gideklara sa simbahan based on Catechism of the Catholic Church 74. In case of conflict, and basing John 14 verse 6, nagayon si Jesus, ako ang dala, kamaturan, huwag kinabuhi. Hain ba itong pagkasundon? Hebro o ang gisulti sa atong manluluwas sundon. Ngano? Ang atong manluluwas Hebro. John chapter 14 verse 6, ang iyang ika-istorya na puros mga Hebro, mga apostoles. Walay Grego, mga anyang audience, mga apostoles. So in other words, sa Hebro, nato sundon, ya mismo ang atong manluluwas na Hebro, miingon siya sa Matthew 5:17, wala ako muanhi aron sa pagsalikway sa balaod ni Moses ug sa mga propeta. Kundili, mianhi ako ang paghatag sa hustong kahulugan. Wala niya isalikway. Meaning to say, ang faith sa atong manluluwas, Hebraic. Miingon siya sa 1:22, ingon siya, kamong mga Samarianhon, wala kamo makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo, nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. So, teaching about salvation, it must be based on Hebraic teaching. Salvation is from the Jews, but basing to or from the Hebrew translation or from the Greek translation, the very nearest translation is salvation is of the Jews, not from the Jews, is of the Jews. In other words, ang kaluwasan iya sa mga Hudiyo. That's why ang ato orang paminawon ang iya sa mga Hebrew, kay silang mga Hebrew mao nga gisaaran og kinabuhing dayon. Roma 11:17, ang mga Hintil gisumpay ra. Sumpay ra. Let's limit the answer to the main point, no? Kaya naghan pa tao i-clarify. Okay? So, imong ibadayan, John 14:6, in case of conflict, Hebrew mo'y pagasundon, and also Jesus, and you made mention na John 14:6, ang audience gigagyan only the Hebrew audience. You mean to say na way labot ang dili Hebrew, meaning Hebrew, meaning imong giingon na John 14:6, mga Hebrew ra ang audience niini. Do you have a reaction? And that is a very crucial explanation. If we focus this story for the Hebrew salvation, doon kita ang mga dili Hebrew. Doon kita ang mga Muslim. Doon kita ang mga dili sa
That's why the Catechism, the Catholic Church number paragraph 7, diba? And all of Timothy chapter 2 verse 4, that God wanted all sin. So, why problema sa historical? That is interpretation, that diachronical criticism. I was studying about that. But, the main point of Jesus Christ, di na pupusin. Ephesians chapter 2 verse 15. Buksan ni Jesus ang kaluwasan, not only the Jewish people, but the entire people and the whole world. Those 15. Ephesians 15. Oh yes. Sa una, ano na sila yung problema, vengeance, between Kristo, itong ikaw ni brother ka. Ako, Hebrew, ikaw, Greco. Nya, ito ba ni Jesus? Wala na. Ephesians 15, iwag tanda-tanda ka principle. Kundi, ibuksan ang kaluwasan para ng satan. Kaya kung Hebrew ka ang ating basihan, pagkaluway na, impirmo ka na. So, nini karon rebuttal part of the interpretations ipadayan sa negative side nga ang John 14:6 nga si Kristo ang dalan kamaturan kinabuhi is only applicable kining teksto sa mga Hebrew o ipadayan sa Catholic Church nga ang kaluwasan gihatag dili sa mga Hebrew kundi sa tanan Hebrewanon o dili but tibok kalibutan. Efeso chapter 2 verse 15. The main issue na imo bang gipadayan nga ang giadrisan sa kaluwasan sa katawhan mao lang ang mga Hebreo way labot ang ubang mga nasod sa kalibutan. May labot ang tanang kanasuran. Nga naman, Salmo 105, versikulo 7, ang iyang mga balaod alam sa tibuok kalibutan. Pero, sa Lucas 24:47, giingnan bagong nabanaw si Yeshua wa pa mo kaya, giingnan niya ang mga tilotan. O nga sa iyang ngalan, ang mensahe mahitungod sa pagkilungsod o sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglang isang yaw ngadto sa tanang mga nasod, sugod sa Jerusalem. Ang point, ang isang yaw na umaabot sa tanang mga nasod, kadtong nagagikan na pagtulunan sa Jerusalem. O kinsa nalimuyo sa Jerusalem, mga Israelita. Kaya nga, ningon si Yeshua sa Juan 4:22, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. So, ang audience alam Juan 14:6 ang mga Hudyo, wala na magpasabot nga ang mensahe sa kaluwasan para lang nila sila lang ipahirunaan originally. Usa kung mamuhat kag pagturunan para sa ikalawas sa kalibutan kadtong gagikan ra nila kay mao kay gihanay sa atong langit nga pamanan. Okay? Thank you so much. Clarificatory questions, clarificatory. You are stressing the point na ang audience nga gi-addressan sa John 14:6 mao lang ang mga Hebreo. Okay? Kunya imong gidan-an sa Salmo 105 versikulo 7, is right? O sa Lucas 24:47 nga para sa tanan. Question. 2 Timoteo chapter 3:16 nga gibuhat ang kasulatan pag-correct, pagtudlo sa kamatuoran. Kini mao balaang kasulatan which includes John 14:6 applicable in the past tense, Hebrew audience, or it applies past, present, future. Ay ibalik ang imong punto sa question asa ka kadlot. Atong klaruhon, imong gipahimugatan nga sa John chapter 14 verse 6, kining maong gi-address nga si Kristo ang dalan kamaturan kinabuhi, Hebrewanon lang nga audience. Pero giriba sa Catholic Church nga dili lang Hebrewanon, kundi tibuok kalibutan. Efeso 2:15. Kung imong gi-prepare nga ang kaluwasan is for all peoples of the world, not only the Hebrew. Salmo 105 versikulo 7,
Lucas 24:47. Question? Pinasikat sa 2 Timoteo 3:16 ng balaang kasulatan which includes John 14:6, Psalm 105 verse 7, Luke 24:47 na naana sa balaang kasulatan. Applicable na ba ni sa past tense, meaning audience are only the Hebrews, or this divine law na niya sa balaang kasulatan applicable past, present, future, meaning not only the Hebrew but all the peoples of the world. It is true, applicable past, present, and future. But the very simple idea of John chapter 14 verses to the very actual event or the place where our Savior speaking unto his apostles, he addressed specifically to the Hebrew apostles. But when talking about salvation, it is very true that salvation is from the Jews, but not only for the Jews, but throughout the world, to all people of the world. But the very important to point is the system of belief that we have to follow, or we must follow. Kadtong gihanay sa langit ng Amahan, ngadto sa mga Israelita, kay sila'y ipahilunaan, unya ang ilang system of belief, iya sa langit ng Amahan, dili na to revision. Kadto mo sundon, kay kadto mao'y nagdala tinuod nga kaluwasan. Question? Both sides. Ipadayag sa negative side nga pamugatan ang gitudlo sa mga Israelita. The commission president para makuha ka tunay, meaning Yahshua, no? Yahweh. That's God the Father. Question. Hebrew chapter 1 verse 8. Nagingon ang Diyos naman, ang imong trono o Diyos muluntad hangtod sa kanturan. Question. Admitted ba na si Kristo Diyos, and therefore unsay ipadayag sa Diyos na si Kristo pagkatuan? Is Christ God na second person? It is admitted. Because the love and unity from the Father and the Son is not inseparable. That is a mission for the salvation of all men in the world. Therefore, si Kristo Diyos, unya ipadayag kay si Kristo Diyos, unsay iyang isulti mao na kana. Question. Admitted ba na si Kristo Diyos? By our terminology Elohim, to the Spanish being translated as Dios, we believe John chapter 1 verse 1, the word is Elohim. So si Yeshua, Elohim. Sa inyong gigamit Dios. Elohim si Yeshua. It is true. Elohim siya. But there is a big difference. Bisan mga angels, sa Psalms chapter 83 or 82 verse 1, may linya diha na ang mga angelic beings gitawag og Elohim. Si Moses one time gitawag og Elohim. So there is only one Elohim, the Father. Ang 1:14 sa akong basahon kadto na ginon. Gisultian ko kamo ingon siya sa ngadto sa iyang mga tinunan. Gisultian ko na kamo nga mubiya ako apan mubalik ako. Kung gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa Amahan kay siya napaw man kanako. Okay, so admitted nga si Kristo Diyos. Okay, so unsay yang word dunay kapasiyaran. Ari na kita sa mga determining factors. Now, gipadayag sa Catholic Church nga ang Sabado mao ang usa ka pagsaulog as Independence Day sa mga Israelita. O kining Independence Day sa mga Israelita mabasa
asa mabasa Deuteronomy nga mao pinipag sa ulo. In other words, against the slavery gikan sa mga Ehipto. Biblical researchers, please provide. Hebrew. Now, gibalayan sa Catholic Church nga ang Sunday is the day of worship, the day of rest, dili sa mga Israelita, kundi sa tibuok kalibutan na mo'y dideklarar kay Kristo na Diyos. Okay, si Kristo Diyos, naturalmente na siya pagkasunod. Question, will you confirm, Catholic Church, will you confirm na ang Saturday mao ang Independence Day sa mga Israelita from Egyptian slavery? At the same time, pagsahulog sa tila sa Day of Rest. Samtang ang Sunday, mao ang Day of Rest, Day of Worship as declared o ipadayag sa Kristyanismo through Christ. That's correct, Moderator. Exodus chapter 20 verse 1 to 2. Exodus chapter 20 verse 1 to 2. Exodus chapter 20 verse 1 to 2. Exodus kapitulo 1 ngadto sa 2. Undos. O Exodus 20 na. Versikulo 1 sa 2. 1 to 2. Okay. Biblical scholars cite the text. Exodus 1 to 2. Sige. Exodus 20, verse 1 to 2. Gitabangan sa liga, malibre sila sa ilan. Verse 1. Exodus 20. Okay. Sige. So, 20 verse 1. 1 to Basta ha. Ang Ang Diyos, Diyos misulti ug mao kini ang iyang lingon. Ako ang Ginoo nga inyong Diyos. Okay, ladies. Ang Diyos misulti ug mao kini ang iyang lingon. Ako ang Ginoo nga inyong Diyos nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Yeah. Number 2. Deuteronomy chapter 5 verse 2. What is the why we liberate from God? Chapter 5 verse 15. 15. 2. Okay? Exodus Chapter 2 verse 15. Yeah. Okay. Hindi. Deuteronomy chapter 5 Chapter 5. verse 15. Okay. Okay. Hinumdumin ninyo nga mga ulipon usab kamo dito sa Ehipto o gipakawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong kahon. Pray. Busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlaw ipapahulay. There is the liberation. Number 2. Okay, number 3, the biblical text. So, ipadayag sa Exodus 20, verse 1 to 2, Deuteronomy chapter 5, verse 15. Now, for the Israelites, it is an admitted fact na ang Saturday mao'y gi-honor in honor sa Israelite nga sila nakagawas gikan sa Egyptian slavery. Text number 3. Text number 3. 430 years. That liberated from Egypt. Exodus chapter 12 verse 40. Pila ka tabi. When itabangan sa tagal, wala sila maluwas nila sa mission sa sen. Ba't naluwas sila sa slavery? Third biblical text is Exodus chapter 12, verse 40. hindi naglawa. Okay. Kini adlaw mahimong halandumon alang kaninyo. Sa ulugan ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan aron pagpasidumog sa Ginoo. Himuon kini ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Exodus 40. 40. Wala naman ito.
Ang mga Israelita nagpuyo dito sa Ehipto sulod sa 430 katuig. Na, muna ikuan sila, itabangan sila, pagawasan sila. Okay. Sige, proceed. Proceed. Sa pagkatapos kayo sa 430 katuig, gipahawa sa Ehipto ang katawhan sa Ginoo. Kanto ang gabi nga nagtukaw ang Ginoo aron pagdala kanila gawas sa Ehipto. Busa ang maong gabi gihalad ngadto sa Ginoo ang tanang kaliwatan sa mga Israelita nagtukaw gayud sa maong gabi. That is the revelation. 430 years. Okay, before sa clarification sa negative side, you meant to say that you admit imuang kalawaton, imuang dawaton as admitted fact na ang mga Hudiyo naghimo o nag-celebrate nga Sabado gayon ang day of worship, day of rest for the Israelites. Will you admit only applicable to the Israelites as Liberation Day, theocratic state, Liberation Day or Independence Day, at the same time, Day of Rest, theocratic Israelite state? Will you admit that Saturday applicable lang sa mga Israelita? That's correct. That is the official teaching the church, paragraph CCC Catechism of the Catholic Church, number 2170. That church pronounced about that the liberations of the Israeli people from Egypt, because sila na ulit. Catechism of the Catholic Church, number 2170. Gamay na disigot na ang Sabbath day or Saturday, sigma ka na ang original na pasalamat nila kay sila giluwas sa Diyos sila pagpalipon. But the church of Sunday, ato sa pagpaphandog ni Kristo, kay giluwas kita, ikan sa ulit sa sala. Giluwas kita, pag-iitang malaglag sa impyerno. Okay. So, there is now an admission without debate. Without debate na ang Sabado, muulor yun kita sa respeto sa Israelites. Kaya mauma ang Independence Day and the Day of Rest being a theocratic state na kayo sa lang church lang state sa Israel. But for the Christians that leads by Christ, siya dalang kamaturan ug ang kinabuhi. John 14:6. Christ leads the whole world, not only Israel. O gideklara nga Domingo ang Day of Rest. Your reaction, Pastor? Kung gideklara man sa Catholic Church nga Domingo, Day of Rest, o Day of Worship, pero wala ideklara sa atong manluluwas. Walay manluluwas na nagsulti na ang Domingo is a day of rest and a day of worship. Bisan ang mga apostoles, bisan from Matthew to Revelation, wala. Sa diingon sa 2 Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gisulat aron sa pagtudlo pagpadlong. Kung pagtudlo mo'y basihan, wala matudlo. Dinideklara sa manluluwas na ang Sunday, Sabbath day or day of worship, wala. So kung manguha kita sa kasulatan ni Burr, kung manguha ka sa outside sa Bible, kay daghan. Ito'y daghan sa mga libro. Pero diyan ka sa Bible, ang mismong manluluwas na keep of Shabbat, Lucas 4:16, dako siya na wato sa sinagoga nga tag-agaw yung paunay. Human mamatay atong manluluwas paglapay sa mga 30 katuig, maaround 60 AD, isulat ang Book of Hebrews. Ang Book of Hebrews, nag-ingon diha sa Hebrews 4:9, nagpadayon ang pahulay sa alang sa iyang mga katawan. Ang word na pahulay na Shabbat na sa Hebrew, sabaton na sa Greek. Katong Hebrew 4:8, na kung nakahatag pasyosi yung pahulay, dili na sa kaduha, dili na Shabbat, luwak na sa Grego, sa Hebrew. Katapaw na sa Grego. Gamay lang.
gusto na lang. So mao nga, ang atong, basahan na ko ang Hebrews na siguro, Brad, parang ma-clarify na ko kay ni ay suko sa Hebrews chapter 4, verse 10. Ako rin, tayo mo katala chapter 4, verse 9 to 10. Busa dunay adlaw sa pahulay, Sabat na sa Hebro. Sabato ni sa trigo, ako nigibasa. Busa dunay adlaw sa pahulay alang sa kadahal sa Elohim. Verse 10. Kay bisag kinsa nga makadawat sa kapahulayan katong malangit kay ni kapahulayan kay Kristo tani padung sa malangit ni. Kay bisag kinsa nga makadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Elohim, mopahulay siya sapat na sa Hebro. Mopahulay siya sa iyang mga buhat sama na mipahulay ang Elohim. Isama dito sa Elohim. 7 days siya ipahulay. Ipadayag sa negative side na walay mabasa sa balaang kasulatan na ang Domingo is the day of rest. Biblical researchers cite Matthew chapter 28 verse 1 verse 9. Review Matthew 28 verse 1 and verse 9. Read Matthew 28 verse 1 and verse 9. Mateo 28 verse 1 to 9. Unya milabay ang adlaw nga ipamahulay. Sa pagkakadlaw sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria ngadto ang pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa 9. Unya sa kalin bisugat si Jesus kanila umingon, ang kalinaw maguban kaninyo. Miduol sila kaniya o mihikap sa iyang mga til o misimba kaniya. Gipadayag ni Pastor Ismail na walay mabasa sa balaang kasulatan nga Domingo. Dili mabasa na dunay gisimba ni Jesus nga Domingo. And it was read in Matthew 28 verse 1 na nabaghaw si Jesus adlaw Domingo. Sa verse 9 gisimba si Jesus adlaw nga Domingo. Only one text lang muna. Remarks, Catholic Church? Doon na ba yung ikanugan? So, I ended my remarks because I will proceed the remarks. So, doon na may remarks? Wala na. Proceed. Doon na ba yung remarks ni Matthew 28 verse 1 to 9? Make brief lang sa tubag. No? Just one paragraph. Ang Matthew 28:1, dili referado o Domingo. Sa Hebro, liika ba Shabbat? Shabbat ito sa Hebro. Sa Griego, is niyang Sabaton. Sabaton ito sa Griego. Ang Domingo, kayaki na sa Griego. So, dili na sa referado Sunday. Ang translation pinali, milaban lang sa iyang religion. Pero back to Hebrew, back to Greek, Shabbaton, Sabaton, o Shabbatot. Shabbatot, plural na sa Shabbat. Referado na siya sa pagkawang Panginoon sa Pentecost 7 Sabbaths. Thank you so much. Now, gi-admit sa Catholic Church na ang Sabado mao ang day of rest, mao ang day of worship sa mga Israelites. Samtang gipadayag nga sa mga Kristiyanos ang day of rest mao ang Sunday. Question: will you agree nga ang Sunday mao ang day of worship, day of rest for the Christians? Disagree. Tungod kay diya sa kasulatan, ang mga follower ni Yeshua, ang ulo sa iglesia, Sabbath keeper. Ang iglesia nga iyang lawas, mahudiyuman o mahiting, usar na sila. So kung ang head of the church is Sabbath keeper, so the body must follow the head. Then the body also the Sabbath keeper. Sabbath means the 7th day of the week. Shabbat, Sabbato. So
I really disagree to the statement because there is Atong pamugatan ang ibadayan ni Brad Pastor Binti nga walay mabasa sa balang kasulatan nga Sunday ang day of rest. Biblical researchers, Acts chapter 16 verse 13, distribute division. Acts chapter 17 verse 2, Matthew get ready, distribute. Acts 17 verse 2, fast. Matthew 12 verse 1 to 4, Bradumi. Ezekiel 20 verse 18 to 21. And is based on the Protestant Holy Bible Dictionary Concordance, page 752. Holy King Bible King James Version. Okay? So, cite Acts chapter 16 verse 3 for remarks. Distribute. What is size race? 13 buwan, this size 13. Sa adlaw ipapawlay, migawas kami sa siyudad ug ngadto sa kapti ng sumpa. Kay naguna-unaan kami nga dito may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa kakampo. Naglingkod kami o nakigsulting ngadto sa mga babae nga nagtigog dito. Acts 17 verse 2. Acts 17 verse 2. Sumala sa iyang napatasan, sulod sa tulo ka adlaw ipapahulay, nakinglantugi siya dito sa mga tao pinasikat sa kasulatan. Matthew 12 verse 1 to 4. Usa niya nagkadlaw ipapahulay, naglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan lantas sa kamahan sa trigo. Gigutom ang iyang mga tinunan sa pusa, nanguto sila mga uhay sa trigo, aron ilang kakon. Sa pagkakita ni sa mga Pariseo, mingon sila kay Jesus, tan-awa ra, dili ba supak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinunan nining adlaw ipapahulay? Si Jesus mitubag, wala ba niya kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o ang iyang mga kauban. Misulod siya sa balay sa Dios o siya o ang iyang mga kauban mikaon sa pan nga gihalad ngadto sa Dios bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadto pan kaya ang mga pare raman ang gitubutan sa pagkaon niini. Exodus 20 verse 18 to 21. Exodus 20 verse 18. 18 to 21. Sa dihang nagmug sa mga tao ang dalugdog o ang lanog sa trumpeta o nakita nila ang kilat o ang nagasong nga bukid, nangurog sila sa hadlok o nagpaantaw sa layo. Mingon sila kang Moises, sulti ka namo o mamati kami. Apan ayaw pasultiha ang Diyos kanamo aron dili kami mga matay. Si Moises mingon sa katawhan, ayaw kamo kalisang kay mianhi ang Diyos aron pagsulay kaninyo o aron magpadayon kamo sa pagbaton o kahadlok kaniya aron dili kamo magpakasala. Apan ang katawhan nagpaantaw lang gihapon sa layo o si Moises lamang ang miduol sa dagto nga pangano dili didto ang Diyos. Based on the foregoing biblical text, give remarks, Catholic Church. So, I never object about that explanations of the biblical text. As I promised, I will present my rebuttal. Reserving the rebuttal. Remarks, break lang. ang mga teksto na iyong may gamit o iba sa mga lain-lain na issue. Usa sa issue nito ang itong ipapahulay. Nakiklantugi na sa ubang version nag-discuss. Naghimog discussion wala ibigay tugi. Discussion kung tanong mo sa great discussion ang ibigay tugi na labis. Okay. Now,
Diri sa Hebrew 8 City, gipadayag Hebrew 8 City. Sayop ang pagsabot sa katawhan. Inungdan gitinaw ang adlaw ipapahulay. Please read Hebrew 8 verse 7. Okay? Hebrew 8 verse 7. Hebreo 8 verse 7. Kaya wala pa'y kung wala pa'y sayop katong kasabutan, wala ka kinahanglanan ang ikaduha. Okay. Remarks, Catholic Church. That is the reason why there is judicial amendment, because for the correct error from the oil above the sun. So, I continue my debata next week. So, the Catholic Church, yan deserve ang overall na rebuttal. Ini remarks. Nini karon kagingon sa Hebrew chapter 8 verse 7, imo bang ang kunon nga dunay sayop ang pagsabot o sayop sa pagsabot sa katawan hinungdan nga gitinaw ang adlaw ipapahuli. Dili ko mo uyon sa Hebrew 8 City nga translation na naisayop ang muna kasabot ng kipasawin mo na sa Hebrew Bible. Wala sa mag-refer na naisayop ang muna kasabutan. Busa, as my remark, magbantay ka sa mga translation kaya na ay mga erroneous translation. Di nahaong sa Hebrew sa Bible. Thank you so much. May po tao kasaas na panahon. Daghan pa unta kita mga i-clarify dining tanan, and we believe nga dining tanan. By the way, before ari ka sa science, no? Giingon sa Genesis chapter 2 verse 2 nga sa kapitong adlaw ipahuway ang Dios. In 2 Pedro 3:8, one day for God is 1,000 years for man. On the other hand, others nagpalaya that since the universe is 13.8 billion years, ang kalibutan is 4.54 billion years. Unsay katudluan ang unong kaadlaw nga pagbuhat? Is it 24 hours? Or referring to those Pedro 3:8, one day for God is 1,000 years for man? Or referring to sa hugna, millions of years? Ang atong i-discuss karon may tugod sa kalendar at luma. But that is not the calendar of God as proved by the word of God. Tugod kay impossible for 60 days only makomplete ni God ang pagbuhat sa kanang kalibutan. Mas pipabor ko ana kanang one day na to 1,000 years. Sakto-sakto sa hindi ba yun na creation. So, dili nato justify ang misteryoso sa Ginoo kay dili nato makarga ng hauna sa Dios nato. So, gipadayag sa Catholic Church na it's not essentially na unong kaadlaw 24 hours. Ang paghimo nining kabuhatan, universe which includes the earth. And the universe is 13.8 billion years. And earth is 4.5 billion years. Question sa negative side, interpretation ni in your teaching, ang 6 days, mabag yun ang 24 hours, subat will land to a conclusion that the 7th day, meaning 24 hours per day. Sa disunod na mga interpretation, duha.
First, na ay literal nga 24 hours pag-create sa kalibutan. First day, second to sixth day. Kaya diabot ang kagabihon o diabot ang kapuntakon. So very clear. Unya, gigamit po na sa atong langitong amahan, ngadto sa mga Israelita, ingon siya, gibuhat ko ang mga langit o yuta, sunod sa unang adlaw, busa sa ikapitong adlaw, balaan na ninyo kini, mapahulay ka mo. So, kung gigamit ang 7th day ka mapahulay, it is very conclusive that there is an idea, the 24-hour day, the first day composed of 24-hour day in literal, but in prophetic view, the first day or the one day refers to 1,000. That's why 6 days or 6,000 years people living in the world, and after this the millennium, the 7th day, the millennium be 1,000 years, and after that we will transfer to eternity. Salamat. 1 millennium, 1,000 years. Salamat. Now, gipadayag nga ang unong kadlaw, it's 24 hours. So that on the 7th day is equivalent to 1 day is 1,000 years. That's the millennium. That's 7th millennium. Question. So karon, musakay ang Catholic Church nga 7th day mao ang adlaw nga ipapahulay. Citing Leviticus chapter 23 verse 39. Please read Leviticus 23 verse 39. Dunay duha ka termino. 7th day mao ang unang adlaw ug naay nag-ingon nga ikaw-walong adlaw mao ang unang adlaw. Please read. Ari na kita karon pag-aligig, what should be? This is now the deciding factor. Saturday or Sunday. So i-reconcile ang duha. Granting na 24 hours ang paghimo sa Dios so that on the 7th day may pahuway ang Dios. Concluding Leviticus 23 verse 39. Sa ika-15 nga adlaw sa ikapitong bulan, sa dihang mahipos na ninyo ang abot sa inyong yuta, pagsaulog kamo alang sa Ginoo sulod sa 7 ka adlaw. Ang unang adlaw o ang ikawalo mao'y mga adlaw sa hingpit nga pagpahulay. So giingon nga ang balik ang unang adlaw o ikawalong adlaw mao ang hingpit nga ipapahulay. Old Testament. Leviticus. Ang unang adlaw o ang ikawalong adlaw mao ang hingpit nga ipapahulay. Now, the negative side is very conclusive on the 7 days. Domingo, day 1. Lunes, day 2. Martes, day 3. Merkulis, day 4. Jueves, day 5. Bernes, day 6. And Sabado, day 7. Question. Nagaingon sa Leviticus 23 verse 39 nga ang higpit nga ipapahulay mao ang unang adlaw o kini unang adlaw mao ang ikawalo nga adlaw. Question. Unsa ba kini unang adlaw sa semana nga mausab siya ang ikawalong adlaw sa semana nga gihisgutan sa Leviticus 23:39 nga mao ang hingpit. Meaning hingpit. O naging adlaw ni papahulay at hingpit nga ipapahulay. Remarks, Catholic Church. Ako na nag-isulti kanina sa Holy Bible Dictionary Concordance,
that the first day to 8th day, that is the Sunday. Kung magsugod ka sa Sunday, Monday, kunya, Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, Jueves, Viernes, Sabado, Domingo, Santo, Ikaw. Kung usay kung kagbalik, Domingo, balik na po din sa unang agaw, mo ang Domingo gyapon. Mo na siya ang katumanan sa higpit na pahulay sa Sabbath day, according to the nga ako gisulti dire, mo ang Domingo. Remarks, negative side. Will you agree, Leviticus 23 verse 39, the first day and the 8th day, referring to Sunday, na mao ang himpit nga adlaw nga ipapahulay. Disagree. Reason, sir. The reason is, ang text nga imong gigamit, Feast of Tabernacle na dili na weekly Sabbath. Feast of Tabernacle, unya pizza 15 ngadto sa 21, pitong adlaw. Pagka ikawalo, ang tawag anak sa Hebrew, Shemini at Sheret, pista na sa mga Hudyo. Dili na magdepende unsang adlaw sa semana, pizza mo giagad. Dili na revelado o week cycle. Mao nga dili siya pwede nga ang first day ibutang nimo siya og Sunday, unya ang 7th day ang ikawalo ibutang ko nimo og Sunday, tungod kay dili na revelado o week cycle. Revelado na sa pista na sukot o Feast of Tabernacle, 7 days, ang first day na ibalaan ka nagatigom, o kanang first day mahimo mo tunog og Martes, o sa Biyernes, o sa Miyerkules, depende sa computation sa lunar reckoning of the calendar. Thank you so much for the clarifications na dili na nag-refer sa cycle sa semana nga Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang sa Sabado. Granting that it does not refer to the cycle of the days of the week. Cite Acts chapter 20 verse 7. Please read. Acts chapter 20 verse 7. Acts chapter 20 verse 11. Go, Acts chapter 20 verse 7. Next, Acts 20 verse 11. Kumani ini ang lahat. Verse 7. Wow, what's it, sir? Acts 28. 7. Acts 27. Sa unang adlaw sa simana, nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Ug ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi, kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. So, gingon, kung ibutan ka na dili nag-refer sa Acts chapter 20 verse 7, nagingon, ang unang adlaw sa semana, yung Sunday, ang mga disipulo nag-iusa pag sa ulog to break the bread. No? Bread. So, sa tinapay. Acts chapter 20, it's a Sunday. Acts chapter 20 verse 11. Read? Unya nibalik si Pablo sa itaas, gikas-gikas niya ang pan o mikawon siya. Nakiksulti siya kanila o naghangkod sa ikadlaw niya, iliyak siya kanila. O diha ang tao si Unya nibalik si Pablo sa itaas, o gibikas-bikas niya ang pan, ug mikawon siya, ug nagigsulti siya, hangtod sa ikadlaw na unya mibiya siya kanila. 11. Remarks? Do you have remarks, Catholic Church? So, gikan sa hapon, sa Sabado, sa mga version po sa live, nagwari sa Pablo. Kanya nahog si Sutiko, according to that. Pagkahulog ni Sutiko, nasa respondro sa kalaw. Domingo na.
Gatuan ni San Paul, ba naman si Tito kay nakato, kay Dugay lagi mahuman lang, pulang-pulang sa Ginoo. Kailaw na sa Domingo. So, ibalik siya sa taas. Dito niya ipikas-pikas ang pan. Hindi tawag na ito kung Eucharistia in the day of Sunday. So, kana, may pinalo sa Domingo. Remarks, negative side? Ang maong nga teksto, pagbasahon nimo sa ibabaw, ang gihisgutan sa ibabaw lang, verses 4, sa pagkaliwas na sa kasaulugan sa pan nga walay patubo. Kana nga si Manaha, dili na reperado ng week cycle. Reperado na sa Feast of Unleavened Bread. Ang Feast of Unleavened Bread, matulong na kahitabo sa Abib 15 to 21. Dili na week cycle na basihan. Di pwede nga panusuton niya ang Sunday o ang Saturday. Kaya dili na siya reperado. Week cycle balikon ko, pista ng pagkahitabuha. Nya dito sa Hebro, Shabbat, kaya ka ng pista nila sa Pista of Unleavened Bread, pahulay mo na sa mga Hudyo. Balikon ko, dili reperado o week cycle, walay Sunday o Saturday na, kay pista na sa Unleavened Bread. Thank you so much. Alam na sa panapos ng mga biblical text, asa man dyan ang nasayo? Nasayo ba ang Catholic Church na Sunday? O nasayo ba ang followers sa Saturday nga dili mo daw nga ang Sunday mao ang day of rest for the Christians? Now, please read the Hebrew 8 verse 7. Read Hebrew chapter 4 verse 8 to 9. Brother Archie. Matthew 5 verse 17 to 19. Brother Ludwig. Roma 14 5 nagto sa 6. Please to read one by one and for the consolidated remarks. And finally, Brad Ruki, Acts chapter 20 verse 7. Acts 20 verse 7. Go, Hebrew chapter 8 verse 7. Kung wala pa'y sayop katungunan kasabutan, wala unta kinahanglanan ang ikaduha. Gidayag na dunay sayop ang daang kasabutan. So tungod kay dunay sayop, mao nga dunay gyud ikaduha. Hebrew 8 verse 7. In other words, dunay error. Now asa man ang error? Hebrew 4 verse 8 to 9. Read. Kay kung nakahatag pa kanina pahulay si Josue, dili na unta ang Dios magkiskot sa ulahi o laing pangadlaw. Busa dunay adlaw sa pahulay alang sa kakawan sa Dios. So kabahin sa Josue. So gipadaya nga dunay adlaw sa katawhan sa Dios. Matthew chapter 5 verse 17 to 9. Brother Archie? Chapter 5. 5:17 to 9. Next is Romans chapter 14 verse 5 to 6. 17 to 9. Ayaw ninyo hunahunaan nga minanhiya ako aron pagsalipoy sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala akong muanhi aron pagsalipoy niini kundili aron pagtuman noon sa hustong kahulugan. Timan ini samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga pudlit ug ang labing jutay nga bangin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan.
So, itinaw nga miyanhi ang Diyos paghatag o hustong kahulugan. Romans 14, verse 5 to 6. Brad, kasalta, right? Roma 14:5 to sa 6. May naghuna-huna nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw. Samtang ang uban naghuna-huna nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matagusa sa pagsunod, hain niini ang hugot niyang gitubuan. Ang naghuna-huna nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo. Ang mukaon bisan unsa nagbuhat niini sa pagpasidungog sa Ginoo, kay nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalanon. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang kalanon, nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo ug nagpasalamat usab sa Dios. So, gibalaya sa Hebrew 8 verse 7 na dunay sayop sa daang kasabutan. Hebrew 4 verse 8 to 9 nga agabahin sa adlaw nga ipapahulay. Gipa-emphasize Mateo 5:17-19 ang Dios si Kristo nagpakatao para paghatag og kahulugan. Ug niini Roma 14:5-6 gipadayag nga libre ang tao pagpili sa adlaw nga ipapahulay. And Acts chapter 20 verse 7, Matthew 28 verse 1 to 9, nabasa na, the day of resurrection is Sunday. Acts chapter 20 verse 7, Brother. O sa naunang adlaw sa simana, sa nagkatigom kami sa pagtipik-tipik sa tinapay, nagwali kanila si Pablo, kay buot siya mulakaw sa adlaw nga musunod o kitaas ang iyang wali hantod sa tungang gabi. Okay, salamat, no? So, gidayag sa Acts 20 verse 7 nga nagkita ang mga apostoles Sunday pag-celebrate sa Master's Supper. Okay, ang panihapon. So, ining tanan, we will now listen to the rebuttal of both sides. Ato nang gialig-ig ang tanan o napaminaw ang tubag sa both parties. Now, let's listen to the rebuttal. 10 minutes timekeeper for the negative side. Pastor Brad Ismail Bahiti. 10 minutes ang Yes, okay. Kaya na 8, sir? Okay, 8 minutes. Thank you, sir. Mayong gabi, no? Kasi nakalaw na kagabi, sa ako nalipatan mauli. Nagpabilin nga bisan ang mga believers, ingnon pa nato Christian, diha sa New Testament, Matthew to Revelation, never yun nag-ingon ang manluluwas nga ang Domingo ang araw ng simba. Walay instruction. Pero kung ingnon nga instruction nga simba ang Sabado na, pero instruction sa langit ng Amahan ni sa atong manluluwas sa New Testament sa mga apostoles na ang Sunday, day of rest and day of worship, dili ka makapasa bisan usa sa 1st century. Pag-abot sa 2nd to 3rd century na ay nahitabo sa history. Bangga ang Western o ang Eastern. Gusto dominahan sa taga-Western ang Eastern. Pero taas o subilaran kung ako na isa-isay. Basta nahihitabo sa history kung doon ay panahon ako lang i-aligid unsa nahitabo sa mga dagkong controversial issue sa 2nd century to 3rd century, 4th, 5th century AD. Nabalik ko sa teksto, gigamit sa Hebrew 8:7 kung wala kay sayang ang unang kasabutan. Ang ubang version na ginamit ang Hebrew, yun ani ang pagkasulti. Bisan pa kung walay sayo ang unang kasabutan, wala pa kinahanglan na ang ikaduha. Ana unta na pagka-translate kung ibase sa Hebrew.
Kung ingon nga, naisayon ang unang kasabutan, di man ang langit ng amahan mo, nagpahilo na sa unang kasabutan. Maghimo tayo ang langit ng amahan mo sa iyo. Nala sa translation. Hebrewan 4:8 na nag-ingon sa kasagaran ng ingon na kung wa pa ako nakahatag pasusi o pahulay, dili ko ta sa magisgot og laing adlaw. Niya nadungog na ako isa sa ubang mga broadcast sa television nga si kung nakahatag pa puno og Sabato si Jose, walay Sabato ana naman sa Griko ana katapaw ang verb katapaw sin. Niya sa Hebrew ana wa dili Shabbat, dili Sabaton. Pag-abot sa Nuipe, diha mabasa mo o nagpabiling nga na pahulay alang sa katawan sa Elohim. Ang pahulay diha sa Hebrew Shabbat. Nagpabiling na Shabbat. Basa sa Grigo, sapato na sa Grigo. Pag-abot sa verse 10, isuko na ang mga tao na gusto mo sunod sa kinarihan sa langit. Patunog na pahulay, kapahulay. Maingon nga ni pahulay ang langit ng amahan sa ikapitong adlaw. Kita usap magpahulay, sama nga siya ni pahulay. So we are commanded to rest on the seventh day as Yahweh Elohim rested. So we have to, ingon ang Efesios 5:1, panig-ingon ka mo sa Elohim. Kung ang Elohim ginamit ng amahan ni pahulay sa ikapitong adlaw, o gusto ito kinabuhin dayon, then we have to follow the example of Yahweh Elohim that He rested on the seventh day. And He blessed and sanctified the seventh day. No other day in the entire days of the year, 365 days, only the seventh day, the Shabbat day, He blessed and sanctified. So, magbantay ka sa mga translation tungkol kay na ay wala ni musibok sa Hebrew. Matthew 28:1, Matthew 28:1, ayaw yun na siya i-interpret o Sunday. Ano man? Kaya sa Hebrew, liikad ba siya patut padulong sa usa sa mga igpapahulay. Sa Griego, esmeyan sa patong, dili na sa Griego, kay way kiryaki niya sa Griego. Sa Griego, kiryaki na sa dili katapos sa kiryaki. Kay kala ng God, kaya Matthew 28, Hudiyo para si Matthew, gakawat na si Matthew sa Levitico 23, versikulo 15, na after sa Passover, pagkaugma mo, ihap na sila o 50 days. Di ba? Pagka-ikasipit na Pentecost. So, 49 days, 7 Sabbats. 7 times 7 equals 49 days. Maunang sa Hebrew, liikan ba siya patut padulong sa mga igpapahulay. 7 ka igpapahulay. Dili na retirado o Sunday. So, daghan pa mga teksto buhat 20, versikulo 7, gigamitan dahil Sunday. Feast of Unleavened Bread na walay week cycle na sundo na first day, Domingo, 7th day, Sabado wala na. Tungod kay ang unleavened bread, pizza mula doon dili ang adlaw. Pizza 15 sa bulan sa adik, ngadto sa pizza 21. Ang pizza 15, pwede mahita kong Lunes, pwede Biyernes, pwede Domingo, kay dili week cycle ang gitasihan. So we have to be very careful in understanding the scripture because many times mag-interpret ta, magsunod-sunod na punta sa nag-interpret. So we have to study carefully. Tanaw dito sa Hebrew, tanaw dito sa Grego, parang mas dili mo siya. Okay? Kaluwasan o kinabuhin dayon ang atong hipit-pit para na ang mga katawhan makadungog aron makahuna-huna o makasiguro nga naatay sundon na pagtulungan. Kaya siya sa Juan 4:22, ingon siya ang kaluwasan na nagikan sa Hudiyo. So in other words, atong timanan ang langit ng amahan hihimpit, naghangay sa system of beliefs, pagtulunan, pangtinuuhan, o kana ramaoy atong sundon. Matong giingon si Yeshua sa Matthew 7:21, sa tumoy bahin siya, ang makasunod sa kinharian sa langit, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga nasa langit. Kanang word nga kabubuton sa Grego anak telema. Sa Grego nga telema, may iyang English equivalent nga decree or kabalauran baon. Kaya hindi naman, walay makasunod sa kinharian sa langit, kadto lamang nagtuman sa iyang kabubuton. Sa ito pa, ang iyang kabubuton, tuman mo nun. O kahit kamunon
mga suko niya eh. Mao nga, wala mawala ang mga suko. Ang nawala katong halad-halad. Nga nawala ang tabernakulo o nawala na ang high priesthood. Kay siya suwabinis kalibutan wala siya ma-high priest. Natungog nato, napari daw siya diha kasi napari pagkabanhaw. Misuot siya sa Hebrews chapter 9, verse 11 and verse 12 and verse 14. Misuot siya dito sa the most holy place in heaven. Dito pa siya high priest. Dala ang iyang dugo. Dili dugo sa mga na, kundi iyang kaugaling dugo. Dito siya na high priest. Sa buhay pa siya, ang high priest, si Hananiah, si Anas, kaya si Caiaphas, sa patong mga high priest. Wala mahikatlit na ang atong manuluas. Disuot sa templo, siya panahon nga naghalad-halad siya, wala kay dili siya priest. 30 seconds. So in other words, be careful ta kay ang atong gidala karon sakripisyo ba inyong pag-alagad. Ingon sa Marcos City, sa city ba na? Nga kawang lamang ang inyong pagsimpa kanako kay ditudlo ninyo mabalaod ang mga balaod sa inyong mga balaod na muna sa tao. Maglikay ta pagtulong ang muna sa tao. Ang iyara sa langit no amahan at sundon dahil sa langit. Okay, time. Daghang salamat, Brad Pastor Ismail Bainting. Ngayang ipamatudan na it's not Sunday, but it is Saturday. And now, the rebuttal in the affirmative side, pag himo yun sa linagkog na pagkasoy nga ang adlaw ipapahulay, the day of rest and the day of worship, maong adlaw nga Domingo alang sa mga Kristiyanos. Minutes. Daghang salamat 8 minutes. sa akong amigo si Brother Enteng. Gigamit man ko siya sa Hebro. Gamit ko siya. Dugangan ko lang ng Brother Enteng. Yapila na ramay. First, Latin, ang Domingo gitawag Des Solis of Domini. Meaning to say, sa Latin, Des Solis and Dominica. That is, Domingo, Lord's Day for salvation. Okay. Kaya gamit mo po siya Hebreo. Gamit lang Hebreo. Ang words nga Sunday, Yom Rishon. Meaning to say, Yom Rishon, i-interpret ni sa mga Hebrew that Yom Rishon's Hebrew words, the Lord's Day, first Sunday. Hebreo na kasabihan. Next Greek name of Sunday, Kyriakos. Kyriakos, the Lord's Day. Gigamit ko din sa mga Griego. Nga kanang adlaw nga Domingo, dili po sa nato na masuka, kaya that is Wikipedia.com. Who are you? Oh, who is about this? Okay, Aramay, i-apil na to, kaya nagalitan ang Aramay. Sunday, Wishaba, o Shishima. Means the Lord's Day, Sunday for salvation of all men. Sa muna, yung kag-Sabat, ang amo, Lord's Day, Sabat, nagisong sa dito sa Ultisanan. That is the perfect day for salvation. Okay, balik ta na kung tinuod sa kini bang ginigmadiri nga Sabado ni ay mga tips din sa John 5 verse 8 gibungkak ni Jesus ang adlaw ipapahulay. Why? Because we respect ang Saturday. Kung lagaw ka lang sa mga patyong ka na. O kaya correctional ni Jesus Christ as found sa Hebrew chapter 8 verse 7 that there was an error when implementing the Sabbath. Mo nag-iot John 5:18 gibungkak ni Jesus ang adlaw ipapahulay. Berto, mingon din
nga mga question si Jesus nga atong i-raise up niining atoang discussion sa ilang debate. So, i-check na to. So, ni ay daghan nga atong ikapamato. Mga ni Jesus, kinig sa balon ninyo, kung sa mga importante, ang pagsunod sa alaw ninyo papahulayan, ito ay nahulog sa tabay. Dili na niya luwasan ang tabangan tungkol kay mas importante ang law sa satori kaysa tinahuli. O ito yung laris ni Jesus Christ versus sa mga nag-implement na inimaw Sabado. May din nga doon ay correction, doon ay revision, doon ay amendments. Unya, ako nilang idritso, nagtawan ko na ito kay mga kapit kita sa oras, dritso ta sa baruganan sa simbahan. Dirita. Ang Domingo, dili na ta makasupa, kay pwede ta sa o magsupak-supak kayo. Why? Because you know, Republic of the Philippines on Sunday, the Lord's Day. Republic of the Philippines, countries of the Philippines, Republic Act number 4166. The Senate of the Philippines implemented this now. Motto in a section to the Sunday, the Lord's Day, the legal day of God. Jesus Christ. Dili na pwede ka ato sa baka. Kaya kung musupak ta sa gobyerno, we are rebels against this Sunday. Because you know, Republic Act number 4166, Section 29, Sundays are all legal holidays. The Lord's Day of God. Kisa misulti, ang atong mga mababata sa bala. Roman chapter 13 to, munisipito ka sa tingog sa sina, nga mo'y nagpakadao sa Domingo, nga maukini ang Lord's Day, nga gihimuwag pa na, balik ko na to, Republic of the Philippines, Act number 4166. Gi-implement sa gobyerno, Roma 13 verse 2, kinahanglan, maminaw ka mo sa panggamhanan, nga may implementar sa balao ang dili ka mo silupan. So if you object this law, that Sunday the Lord's Day, pwede ka kikita. Siguro kung Saturday mo may Republic Act sa 4116, usunod ka. Pero ang gamaan sa Palaos, sa Pilipinas, Domingo the Lord's Day, salvation sa tanan, we'll just respect the law. Republic Act number 4166, take note, worldwide. Wala, Roma chapter 13 to, ang pangalamhan, dibuhat kini sa Diyos. Angay lang ka mo, mutahod sa pagamanan. Kaya kung dili ka mo, tahod sa pagamanan, pwede ka mong sinuta. Subusa, ang object sa Sunday, pwede ilihan. That is ang Republic Act number 4116. Pagpatan ko na po. Kung sa pwede mo na ito, ikontra sa gobyerno. Magiling Sunday, gihinguwa 1964 pa, gihinguwa nila, builan kita sa Sunday sa God ni Jesus. Republic Act 4116. Nabalik na po ba dire, biya ka na. Kay bala ka na, di naman ako sa. Gawang Domingo, aglaw na sa Diyos. Magsimba kita. Kaya kita giluwa sa Diyos. Ano dito? Never nung nagsabat. Ano mas important? Ang important, nung simba kita, kaya sa iyong padasa, tandok pinilga, mabiyo ito sa Pilipinas, isimba ang ginawa. Sa? 30 seconds. Yeah. 30 seconds? Okay. Okay, sige. Wala. Alam mo na 17 Genesius Bishop of Corinth wrote the Roman Church that today we have to keep Lord's Day Sunday.
Bishop na. Kanya, St. Ignatius of Antioch, 107 AD, dili na nga mo magbantay sa Sabado, sa Huliyo, kundi magbantay na kamo sa adlaw ng Domingo. Na? Wala mag-time, mga igsoon, ang akong final, wala kami si Brother Inting mag-away. Salamat, Brother Inting. Siya, wala pa ka natin maluwas kayo mo nag-isay sa Sabado. Bugaan pagod sa taga-Secretary Domingo. Pambata na to! There is no great thing about this. Kunilimutan ka. Ang ako lang respeto sa inyo, Minister Mauragan. Santiago, 1 Thessalonica, chapter 5:19. Ayaw santa ang wali sa imong isip ka magtutulog. Ayaw santa ang wali sa minsay sa Diyos. Kaya tinggalin babanggaan din mo, kung kayo sa tao, ikaw ang perno, sins against the Holy Spirit. Mga baluganan sa PMK, dilit kami ng ilabot. Basta lang usangyaw sa pulong sa Ginoo. Basta lang dilit mo kang perno, we are always a great evil conscience. Respect. Kaya, Mateo, 28 versículo na Diyos na ingon, mo'y kuha ang pagtulunan ni Ditudlo nga may palabutan sa kaluwasan. Apan ayaw sunda ang dautan niya liwanag. And that is the purpose. Always respect me sa obang religion. Basta ang purpose na ito. Magunsa nung naglabing nato sila. Pero wag mga luwas. Ang importante, ato silang maluwas. More of a mission. Thank you so much, my friend. Thank you so much, my friend Ismaelinting. Let us continue to see the people. Wala kinahanglan na kami kung na. What we always preach to the salvation. Thank you. Maraming salamat, the Catholic side for the affirmative side of Rick Bata. And now for the moderator to assess sa mga hinugpong na mga pagpaka na ang both sides. Dili na mga anak. Ay, sa magkakibot. Dili sa... Okay. Now, gipalugdan sa both sides, and it was admitted na doon na rin usa ka day of rest, and that is Sabbath. But the issue now, ang Sabbath, mao ba ang Sabado o ang Domingo? O gipamatudan sa legal side na Sabado kay mao'y gibansay sa mga Israelita. On the other hand, ang Catholic Church may pahimugan nga ang Sunday, Domingo, mao ang adlaw ipapahulay kay gisikat na sa Dios nga anak nga mianhi sa kalibutan paghatag og kahulugan. Mateo 5:17-19. Ug diyan sa Roma 14:5-6, doon na may duha ka ipapahulay Israelite na maong Sabado in honor sa ilang liberation from Egypt, pinasikat sa Deuteronomy chapter 5 verse 15 versus sa Christianity spearheaded by the Catholic Church na mao ang Sunday, na mao ang day of resurrection of Christ. Matthew 28 verse 1 and verse 9, Acts chapter 20 verse 7. Ang decided poet ini mao na si Kristo. So ang ato karon nga greenhouse reflections diri sa John chapter 5 verse 18. Si Kristo misunod ba sa kalagdaan sa Judaism nga Sabado? Dili ba sa John chapter 5 verse 18 by action ni Jesus siya wala musunod sa Sabado o gubika niini diha magsugod nga dunay laraw nga ipapatay si Kristo. Now, John 5:18.
Niining putuhan karon on the issue of day of rest. Nagigambon ang death sa atong Ginoo. Diri sa gipadayat sa Roma 14:5 naara ka nato ang pagpili. Israelite di mao ang Sabado o ang the Christian world feast of Christ na mao ang Sunday nga siya nabanhaw. Ini putuhan karon ang importante mao ang atong panagiusa sa usa ka Dios. O dili tanan na ang agiana nato si Pastor Brad Ismael Bainte. Santos, 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 Via! So let's have the pictorial. Kami lang muna, no? Kami lang Victoria.